Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 4061. Dahan daw ang bumangon si Jack, at isang puting liwanag ang nagsimulang bumalot sa kanya. Ang mga talakayan tungkol kay Jack sa Black Abyss ay hindi tumigil sa buong panahon. Pagkatapos ng lahat, ang pagpili ni Jack ng ika-9 na antas ng kahirapan ay masyadong nakakagulat. Ito ay isang kahirapan na hindi nila maisip, ngunit pinili ito ni Jack nang walang anumang pag-aalinlangan. Hindi pa sila nakakita ng isang taong gustong mamatay ng ganoon kalubha. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, walang nangyari sa Black Path Jack. Nagsisimula nang magwala ang mga mandirigma sa plaza. Gaano na ba katagal? Bakit hindi pa siya natatapon? Mabilis kaya ang diskarte niya para hindi na siya maabyute ng mga hayop? Ano ang nakakagulat tungkol dito? Mayroong lahat ng mga uri ng mga himala sa mundo. Ang taong ito ay marahil ay may ilang espesyal na pamamaraan ng paggalaw. Iyon ang dahilan kung bakit siya nang ahas na harmony ng ika-9 na antas. Pero, kahit ganoon, pakiramdam ko, parang nagbibiro siya. Sa tingin ba niya kaya niyang manalo dahil lang sa pag-iwas niya sa mga atake? Marahil ay gusto niyang subukan at gamitin ng halimaw ang lahat ng tunay na lakas nito. Ang panig na walang anumang enerhiya ang magiging taunan, at magagawa ng kanilang kalaban ang anumang gusto nila. Malamang nasa isip niya iyon noong pinili niya ang ika-9 na kahirapan. Masyadong mapangahas ang proseso ng pag-iisip na iyon. Ibang-iba ang mga tao sa mga hayop. Ang mga tao ay mas mataas kaysa sa mga hayop pagdating sa katalinuhan at pangunawa. Gayunpaman, hindi natin maihahambing sa mga hayop pagdating sa mga kakayahan sa pagtatanggol at mga tindahan ng enerhiya. Kung gusto niyang manalo sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang mga diskarte sa paggalaw at pagsisikap na gugulin ang enerhiya ng halimaw, kung gayon halos imposible. Ang gagamit ng kanilang enerhiya ay tiyak na ang tao. Ang mga salita ng taong iyon ay sinang-ayunan ng karamihan ng mga kalahok doon. Ang pagsisikap na madaig ang isang hayop ay isang katawa-tawa na bagay. Ang mga hayop ay may mataas na kamay pagdating sa enerhiya. Ang pagsisikap na talunin ang isang hayop na may kahinaan ay isang ganap na hanggal na hakbang. Kahit na nagawa niyang maiwasan ang maraming pag-atake sa maikling panahon, sa sandaling maubos ang tunay na enerhiya ng lalaki, mamamatay siya. Bumantong hininga si Burke at sinabing, may sira din pala ang ulo ni Lorraine. Nagsalita si Lorraine tungkol sa lalaking iyon na parabang napakalakas niya. Kung hindi ko lang kilala, iisipin ko na siya ay isang mandirigma sa tuktok. Sa huli, siya ay isang tanga na masyadong mataas ang tingin sa sarili. Tumawa si Keller at sinabing, sa tingin mo ba matatapos ni Lorraine ang kanyang hamon? Nakita rin ni Lorraine kung ano ang pinili ng lalaking iyon ngayon lang, ngunit hindi masyadong malaki ang reaksyon ni Lorraine. Alam na kaya ni Lorraine na pipiliin ng lalaki ang ika-9 na antas ng kahirapan. Kung alam niya at hindi niya pipigilan ang lalaki, maiisip niya ba talaga na magtatagumpay ang lalaki? Gamit ang ilang mga diskarte sa paggalaw. Malamig na tiningnan ni Von sina Keller at Burke. Natural na medyo nagalit si Von nang simulan nilang kutsain si Lorraine, ngunit wala siyang masabi tungkol dito. Wala man lang siyang mahanap na sasabihin sa kanila. Kung tutuusin, kahit siya ay naramdaman niyang medyo absurd ang sitwasyon. Tumawa si Keller at nagpatuloy sa pagsasabing, nagtataka ako kung saan nakuha ni Lorraine ang kumpiyansa na maniwala sa pagmamataas ng taong iyon. Naloko lang kaya ng todo si Lorraine. Baka hindi man lang niya ma-attempt ang second level of difficulty at pinili lang niya dahil masyado siyang mayabang. Mamaya, baka hindi lang bangkay ng lalaking iyon ang nakikita natin, kundi pati na rin si Lorraine. Hindi na nakatiis si Von habang malakas na sumigaw, shut up. Sa sigaw ni Von, tumaas ang kilay ni Burke, ano yun? Sa tingin mo ba, mali tayo? Tapos sabihin mo sa akin, ano ang mali sa sinabi ko? Sa tingin mo ba ay magagawa ng lalaking iyon ang ika-9 na antas ng kahirapan? Kabanata 4062. Sa sandaling sinabi, isang sigaw ng pagkagulat ang maririnig. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa paligid ng Black Abyss. Nagtagumpay siya. Nagtagumpay ang lokong iyon. Niloko ba ako ng mga mata ko? Hindi ba puting ilaw iyon? Sigaw ng isang kalahok na may kalat-kalat na buhok habang nanlalaki ang mga mata sa gulat. Tumango ang katabi niya, dapat puti. May nakita din akong puting ilaw. Kapag natapos ang hamon ng Black Path, magpapalabas ito ng dalawang magkaibang uri ng liwanag batay sa mga resulta. Ang isang puting ilaw ay nangangahulugan ng tagumpay. Ang kalahok ay balot ng puting liwanag at ipapadala sa White Abyss. Ang isang itim na liwanag ay kumakatawan sa kabiguan, at ang bangkay ng kalahok ay ibabalik sa Black Abyss Plaza na may itim na ilaw.
Ang black path na pinasok ni Jack ay nagpapalabas ng puting ilaw, ibig sabihin ay matagumpay na sinubukan ni Jack ang hamon, at ipinadala sa White Abyss. Maaaring magkamali ang isang tao, at maaaring magkamali rin ang dalawa. Gayunpaman, parami ng parami ang nakakita ng puting liwanag, na nangangahulugan na si Jack ay talagang nagtagumpay, at ipinadala na sa White Abyss. Matapos ang lahat ng mga bulalas ng pagkabigla, nagkaroon ng isang yugto ng kumpletong katahimikan. Ang karamihan ay nahihirapang mag-react dahil wala ni isa sa kanila ang makapaniwala sa kanilang nakikita. May nagtagumpay ba talaga sa ika-9 na antas ng kahirapan? Maging ang ika-3 at ika-4 na antas ay isa ng malaking problema para sa marami sa mga kalahok, ngunit ang taong iyon ang namahala sa ika-9. Ito ay baliw. Kahit na ang mga mandirigma sa tuktok ay maaaring hindi kinakailangang kumpletuhin ang hamon, ngunit nagawa ito ng taong iyon. Alam ng lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Nang mga sandaling iyon, nananatili pa rin sa kanyang mukha ang mapanuksong ngiti ni Keller, ngunit tuluyan nang nagbago ang tingin sa kanyang mga mata. Medyo natigilan siya, at medyo nagyelo na rin ang katawan niya. Si Burke ay hindi mas mahusay kaysa kay Keller. Pakiramdam niya ay may sumasakal sa kanya, at nagsimulang bumilis ang kanyang paghinga habang bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Nakamulat ang mga mata niya sa sobrang laki ng mga eyeballs niya na parang mahuhulog. Tinitigan niya mismo ang black path na pinasok ni Jack, at nagkaroon siya ng hindi kapani-pani walang magkasalungat na ekspresyon. Iniisip pa niya kung nanaginip ba siya. Nanaginip man siya, hindi magiging ganoon kabaliw ang mga panaginip niya. Alam ng lahat kung ano ang kinakatawan ng ika-9 na antas ng kahirapan. Nag-iisip pa sila noon na kahit ang mga mandirigma sa tuktok ay maaaring hindi ito malagpasan. Gayunpaman, may nakagawa nito sa harapan nila. Ang mas nakakatuwa pa ay ang katotohanang kinukutya niya lang ang taong iyon. Sa sandaling iyon, may malakas na nagsabi, naaalala mo pa ba ang hitsura ng taong iyon noong pinili niya ang kahirapan? Nagkataon na maganda ang pagtingin ko sa kanya noon. Wala talaga siyang ekspresyon sa mukha. Napakalmado ang hitsura niya. Para bang hindi niya pinipili ang ika-9 na antas, ngunit ang una. At the time, akala ko baliw siya. Ngayon ko lang nalaman na hindi siya baliw, we were just ignorant. Pagkasabi niya noon ay natahimik sandali ang taong iyon. Di ba nasa loob na lahat ng warriors sa peak? Bakit ngayon lang siya nandito? Hindi kaya stage by stage ang challenges gaya ng naisip natin. Who knows? Pagkapasok ko sa Radiant Hall, nawalan ako ng contact sa mga kapwa ko disciples, at hindi ko alam kung ano ang sitwasyon nila. Hindi ko alam kung anong mga pagsubok din ang pinagdaanan nila. Ang taong ito ay dapat na isang mandirigma sa tuktok, at maaari pang may rank sa nangungunang 5 sa gitna nila. Bakit hindi pa ako nakarinig ng isang taong ganito kalakas noon? Kaunti lang ang mga mandirigma sa tuktok, at lahat kami ay nakarinig na tungkol sa kanila. Kahit na hindi ako pamilyar sa lalaki, dapat ay mayroon akong isang uri ng impresyon. Gayunpaman, ang taong ito ay mukhang hindi pamilyar sa akin. Kabanata 4063. Baka nag-iba na siya ng tingin. Yung mga mandirigma sa rurok ay hindi na gaya ng dati. Lahat ng mga kaiyahiya at kasuklam-suklam na mga bagay na ginawa nila noon ay alam na ng publiko. Ang mga regular na mandirigma ay may sama ng loob, at hindi sila maglalakas loob na magpakitang gila sa harapan natin. Nang marinig ang lahat ng mga diskusyon na iyon, nanginginig ang mga labi ni Keller, warrior ba talaga sa peak? Kaya ito ay isang mandirigma sa rurok, ngunit bakit ang isang mandirigma sa rurok ay kasama ang bumpkin na iyon? Panipi. Ang bumpkin na tinutukoy ay halatang si Lorraine. Kanina, sobrang gulat si Von na hindi man lang siya nakarecover dito. Matapos marinig ang sinabi ni Keller ay agad siyang nagalit. Kanina pa siya walang magawa, kahit ano pa ang sabihin ng dalawang iyon, wala siyang paraan para makasagot man lang, pero iba na talaga sa puntong ito. Hindi na kailangan pang magpigil ni Von. Lumingon siya at malamig na tumikim bago niya sinabing, kayong dalawa ang mga bumpkin. Huwag hatulan ang iba sa iyong sariling mga pamantayan. Dahil lamang sa mga mandirigma sa rurok ay tumingin sa inyong dalawa, hindi nangangahulugang titingnan nila ang Lorraine. Si Lorraine ay palaging patayo sa moral, kaya't karapat dapat siyang maging kasama sa mga mandirigma sa rurok. Panipi. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Von na ilabas ang kanyang mga pagkabigo. Kanina, ang daming nasabi ng dalawang iyon, at napilitan si Von na itago ang lahat. Itinaas ni Von ang kanyang ulo at sinabing, how dare the two of you judge others with your pathetic knowledge? Sino ba kayong dalawa para pag-usapan kung anong klaseng kahirapan ang kayang harmony ng mga mandirigma sa rurok? Tingnan ninyo ang inyong mga sarili sa salamin. Bago kayo tumawa sa iba, tingnan ninyo muna ang inyong sarili kung nagbibiro kayo. Sa sandaling iyon, ganap na pipi sina Keller at Burke.
Ang dalawa sa kanila ay pinamamahalaang lumago ng husto sa mga nagdaang panahon, ngunit wala pa rin silang malapit sa antas kung saan sila maglakas loob na maghatol sa mga mandirigma sa tuktok. Ang mga mandirigma sa tuktok ay mga bagay ng kanilang paghanga. Kahit subukan nilang makipagtalo, pagtatawanan lang sila. Napilitan silang dalawa na tumahimik na lang, wala nang lakas ng loob na magsalita. Sa loob ng Black Path, ang kanang kamay ni Lorraine ay may hawak na espada. Mabigat ang paghinga niya, at bahagyang nanginginig ang braso niya. Kahit na nakatayo pa rin siya ay hindi niya napigilan ang sarili sa banayad na panginginig. Medyo malayo kay Lorraine ay may halimaw na kamukha ng asno o kabayo. Tumigil na sa paghinga ang halimaw, at maraming sugat sa katawan si Lorraine. Punit-punit din ang kanyang damit sa ilang lugar. Kahit na siya ay nasugatan at mukhang medyo haggard. Labis na kasiyahan ang naramdaman ni Lorraine. Isa na ito sa mas magandang resulta na inaasahan niya. Siya ay nasugatan, ngunit hindi ito mabigat. Pinatay niya ang halimaw at nanalo. 2 puntos ang nasa kamay. Pagkatapos lamang niyang i-compose ang sarili niya ay nagkaroon siya ng pagkakataong mag-isip ng kung ano-ano pa. Pangalawang antas pa lang ng kahirapan ang nagbigay sa kanya ng napakahirap na oras. Hindi siya naglakas loob na isipin kung gaano kahirap ang ika-9 na antas ng kahirapan. Kung hinamon niya ang ika-9 na antas ng kahirapan, malamang na siya ay naging isang bangkay sa loob lamang ng 2 minuto. Hindi niya alam kung ano ang kalagayan ni Jack sa kabilang Black Path. Iniisip niya kung matindi ang labanan. Habang nag-iisip pa lang siya ay may puting liwanag na bumalot sa katawan niya. Hindi nanlaban si Lorraine, alam niyang liwanag na iyon ang magpapaalis sa kanya. Pagkatapos noon, nagsimulang mag-distort ang espasyo sa paligid niya. Bumulusok siya sa baluktot na espasyo, at nang magsimulang maging matatag ang espasyo sa paligid niya, isang puting lugar ang lumitaw sa paligid niya. Narinig niya ang isang boses sa sandaling iyon, tapos na. Nandito na ang 123. Sa sandaling sinabi iyon, nagsimulang gumuho ang kanyang paligid. Isang puting hadlang ang naghihiwalay sa lugar mula sa labas ng mundo. Sa sandaling iyon ay magulo pa rin ang isip ni Lorraine. 123. Siya ang 123 tao. Kabanata 4064. Kung siya ang huli, hindi ba hihiwalay si Jack sa kanya? Nagsimulang magpanik si Lorraine pagkatapos noon. Sa kanyang husay, kahit na mabuhay ay isang problema na wala si Jack sa kanyang tabi. Nag-aalala siyang lumingon at tumingin sa kabuuan. Gayunpaman, sa labas ng puting harang sa likod niya, wala siyang ibang nakita. Lubusang natarante si Lorraine sa puntong iyon. Ayaw niyang maging huli. Pinili ni Jack ang ika-9 na antas ng kahirapan, kaya malamang na tumagal si Jack sa kanyang hamon. Kung si Lorraine ang huli, ibig sabihin ay walang ibang makapasok pagkatapos niya. Sa oras na natapos ni Jack ang kanyang hamon at pumasok sa White Abyss, ito ay magiging ganap na kakaiba. Nang si Lorraine ay nagsisimula ng mawala sa kanyang sarili sa kanyang gulat, ang boses ni Jack ay narinig sa kanyang likuran, ano ang tinitingnan mo? Ang pamilyar na boses na iyon ang naging dahilan ng pagliwanag ng mga mata ni Lorraine. Agad siyang lumingon at nakitang nagtataka si Jack na nakatingin sa kanya. Nang makita niya si Jack, nakahinga ng maluwag si Lorraine. Masyado siyang emosyonal na malapit nang tumulo ang mga luha niya. Tinapik niya ang kanyang dibdib at sinabing, natakot ako. Akala ko mahihiwalay na ako sayo. Tumawa si Jack at sinabing, mas mabilis akong isang hakbang kaysa sa iyo. Ako ang 122 taong dumating. Bawat White Abyss ay malapit na lamang tumanggap ng 123 tao. Matapos mapuno ang mga numero, ang plaza ay tatatakan. Habang ito ay selyado, walang sino man ang maaaring pumasok o lumabas hanggat hindi na ipagpalit ang lahat ng mga token. Ang mga mandirigma na nakakumpleto sa mga susunod na hamon ay ipapadala sa isa pang White Abyss. Mayroong hindi mabilang na White Abysses, at ito ay isa lamang sa kanila. Nasugatan ka. Masama ba? Tiningnan ni Jack ang mga sugat ni Lorraine at ang punit nitong damit bago nagtanong. Umiling si Lorraine at inilipat ang mga balikat. Naglabas siya ng bagong set ng damit sa storage ring niya, wala lang. Medyo mild injuries lang. Pagkatapos noon ay parang may naisip siya nang bigla siyang tumangala para sukatin si Jack. Nakita niyang maayos na ang damit ni Jack, at mukhang walang sugat si Jack. Parehong-pareho ang hitsura ni Jack bago siya pumasok sa Black Path. Naninigas ang mga labi ni Lorraine, biglang hindi alam ang sasabihin. Nakakadismaya kung ikukumpara niya ang sarili niya sa iba. Sa harap ni Jack, si Lorraine ay halos isang earthworm. Hindi man lang siya ka-level ng earthworm. Walang magawa niyang sinabi, ganun ba kadali para sa iyo na hamanin ang ika-9 na antas ng kahirapan. Umiling si Jack, hindi naging madali, maswerte lang ako na hindi ako nasugatan. Nang marinig iyon, mas nawala ng imak si Lorraine. Maswerte. Ang masaktan o hindi ay swerte lang.
Kung ang isa ay hindi sanay o may sapat na karanasan, natural silang masasaktan. Si Jack ay hindi nasugatan ay hindi dahil sa swerte. Ito ay purong dahil siya ay malakas at sapat na karanasan. Ganyan siya nakatayo doon nang walang anumang sugat. Ang ika-9 na antas ng kahirapan ay magdudulot lamang ng kamatayan para kay Lorraine. Kung hindi dahil kay Jack at sa sinumang mandirigma sa tuktok na pinili ang ika-9 na antas ng kahirapan, si Lorraine ay magiging katulad din ng ibang mga mandirigma at naisip na ang mandirigma sa tuktok ay nagpapakamatay. Bigla, nalaman niyang hindi niya maarok ang limitasyon ng lakas ni Jack. Napabuntong hininga si Lorraine, hindi na inabala ang problema. Tumingin siya sa paligid, at tulad ng naisip niya kanina, ang White Abyss ay parang puti kahit saan. Ang plaza ay gawa sa mga puting brick, at may mga komplikadong ron sa mga presyong iyon. Ang lumulutang sa hangin ay mahigit 100 token. Mayroong 7 magkakaibang kulay na token sa kabuuan. Ang mga pula ay ang pinakakaunti. Sa lahat ng mga token, mayroon lamang 2 o 3 pula. Samantala, ang mga lilang ay ang pinaka na kumukuha sa bawat sulok. Hindi na kailangang ipaliwanag dahil alam ng lahat doon kung ano ang kailangang gawin. Sa isang sandali, gagamitin nila ang kanilang mga puntos para makuha ang mga token na iyon. Pagkatapos makuha ang mga token, maaari silang magtungo sa mga nauugnay na lugar ng pagsasanay upang mapabuti ang kanilang sarili. Napakaraming tao ang nakatingin sa hangin. Ang mga token na iyon ang hinihintay nila. Para makakuha ng mas maraming puntos, kinuha nila ang panganib at ibinigay ang lahat. Napabuntong hininga si Lorraine habang tinitingnan ang iba pang mga kulay na token na umaakit sa lahat ng naroon. Kabanata 4065. Sa kasamaang palad, alam na alam niya na ang mga puntos na naipon niya ay sapat lamang para makuha niya ang purple na token, na siyang pinakamababang antas. Gayunpaman, hindi siya masyadong nalungkot tungkol dito. Kung tutuusin, ibinigay na niya ang lahat para makuha ang 3 puntos na iyon, at nakakuha siya ng token. May mga nabiguman lang makakuha ng 3 puntos at wala man lang karapatang makakuha ng token. Habang siya ay nagmumuni-muni, may ilang pamilyar na figure ang biglang nahadjap ng kanyang mga mata. Si Dante ay nakatayo sa ibaba ng isang pulang token, nakatingin sa token na may matinding tingin sa kanyang mga mata. Malinaw na gusto niya talaga ito. Gayunpaman, upang makuha ang pulang token na iyon, kailangan niya ng 27 puntos. Nangangahulugan ito na kailangan niyang magkaroon ng buong puntos para sa 3 hamon. Kahit na hindi nila alam kung ano ang mga nakaraang gantimpala ni Dante, halatang halata noong hinamon niya ang Black Path na hindi niya makuha ang pulang token. Naalala ni Lorraine na pinili ni Dante ang ika-5 antas ng kahirapan noon, at nakakuha lamang ng 5 puntos sa ika-3 yugto. Mula sa kanyang mga resulta sa Black Path, malamang na nakakuha si Dante ng 14 o 16 na puntos. Ang mga puntos na iyon ay nakakuha sa kanya ng isang Berdeng token. Gamit ang Berdeng token, makakalakad lang siya papunta sa pang-4 na pinakamagandang training ground. Katabi ni Dante si Haversham. Tulad ni Dante, si Haversham ay nakatingin sa pulang token na may kasakiman. Pareho silang nakapasa sa mga hamon, at pareho na silang maisasaalang-alang sa tuktok ng lahat ng mga resulta doon. Sa Black Abyss, pinagmamasdan ni Lorraine kung ano ang pinili ng karamihan sa mga tao sa huli. Karamihan sa mga kalahok ay pinili ang pangalawang antas ng kahirapan, habang ang isang maliit na halaga lamang ang pumili ng pangatlo. Isang maliit na halaga lamang ang pumili sa ika-4 na antas, at nakita lamang ni Lorraine na pinili ni Dante ang ika-4. Tinataya ni Lorraine na malamang nasa top 3 si Dante sa 123 tao doon. Hindi pa ba puno ang mga numero? Selyado na ang lugar. Bakit hindi pa tayo nagpapalit ng tokens natin? Tayo na ba mismo ang kukuha? Matapos sabihin iyon ng taong iyon, isinaaktibo niya ang kanyang tunay na enerhiya sa ibaba ng kanyang mga paa at sinubukang sumugod sa hangin upang makakuha ng isang token. Sa kasamaang palad, nakayanan lang niya ang isang maikling distansya bago niya naramdaman ang kanyang buong katawan na pinipigilan, na tila sa pamamagitan ng mga tanikala. Hindi niya kayang tumalon sa hangin. Pakiramdam niya ay walang magawa, sumuko siya sa huli. Nakita iyon ng iba at nakalimutan na rin. Ang daming tanga. Malamig na tumawa si Dante habang nanunuya ang ekspresyon. Masungit ang tono niya, at medyo galit na galit ang mga tao na tumingin kay Dante. Gayunpaman, walang pakialam si Dante. Lalong tumindi ang pangungutya sa kanyang mga mata habang nakatingin sa mga ito na parabang mga country bumpkin. Karamihan sa mga mandirigma doon ay nakilala si Dante. Pagkatapos ng lahat, si Dante ay nirerango sa nangungunang 5 ng above average na mga mandirigma. Ang mga mandirigma ng ganoong antas ay maaalala. Karamihan sa mga regular na mandirigma at higit sa karaniwan na mga mandirigma, at kahit isang maliit na bahagi ng mga mandirigma sa tuktok, ay maaalala si Dante. Iyon ay karaniwang isang pagkilala sa kanyang husay.
Ang sinabi ni Dante na natural na nag-uudyok ng maraming galit. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay natakot sa husay at posisyon ni Dante, kaya walang sino man ang nakipagtalo. Si Dante ay hindi nagsasalita tungkol sa sino man sa partikular. Kung humakbang sila, kinikilala nila ang sinabi ni Dante. Ngumisi si Dante bago siya malamig na sinabi, nasa ere na ang mga token na iyon kanina. Kung madali lang natin makukuha, ano pa ang silbi ng pagsil ng espasyo? Kabanata 4066. Sa pagtingin sa mga kalahok na walang lakas ng loob na magsalita, mahinang bumaantong hininga si Lorraine. Tama, hindi sila nagkakaisa. Sa Toman Battlefield, nagkomento si Jack na madali silang nakakalat. Inamin ito ni Lorraine sa kanyang isip, ngunit hindi siya pumayag ng buong puso. Sa puntong ito, malinaw niyang naunawaan kung bakit ganoon ang paglalarawan sa kanila ni Jack. Pagharap sa anumang hamon mula sa isang mas malakas na mandirigma, kahit na sila ay magagalit, sila ay mananatiling tahimik. Hanggat hindi sila ang partikular na pinupuntirya, sa kanila ito kukonsintihin. Sila ay lalaban lamang kung ito ay nag-aalala sa kanilang sarili. Gayunpaman, kung hihilingin sa kanila na magtulungan at lumaban, gagawin lamang nila ito sa ibabaw. Sa totoo lang, palagi nilang tinitingnan ang kanilang sarili. Sa sandaling ang sitwasyon ay mabuti para sa kanila, sila ay magtaksil sa kanilang mga kaalyado sa isang iglap. Kaya naman, hindi na kailangang makiramay sa kanila. Magpakailanman silang nasa ganitong estado, nag-aalala para sa kanilang buhay sa lahat ng oras. Tumingin si Jack kay Lorraine at tinapik ang balikat ni Lorraine, huwag mo munang isipin ang hindi kailangan ngayon. Iba't ibang klase ng tao sa mundo. Kahit na karamihan sa kanila ay walang espesyal, may maliit pa ring bahagi sa kanila na tunay na lalaki. Nang mangyari ang insidenteng iyon sa Toman Battlefield, ang lahat ay sumisigaw para sa pag-aalsa ng labis, ngunit ang usapin ay natigil sa kalaunan. Ang mga mata nila ay nasa panandaliang kita, at sila ay hindi kapani-pani walang kulang sa paningin. Hanggat sila ay ligtas sa sandaling ito at hindi sila pinagbantaan, hindi sila tunay na lalaban. Ang mga mandirigmang iyon sa tuktok ay alam nila kung ano ang gusto nila. Nang marinig ito, tumango si Lorraine. Ganyan ang mga bagay. Ito ay isang bagay na hindi maiiwasan. Ang mga tao ay tumitingin lamang sa panandaliang panahon at nagmamalasakit lamang sa kanilang sariling mga benepisyo. Hindi sila lalaban para bayaran ang mga mandirigma na iyon. Napag-alaman ng mga mandirigmang iyon sa tuktok na hindi nila kailangang magdusa ng anumang kahihinatnan gaano man sila kalala, at lalala lamang sila. Ito ay isang walang katapusang mabisyo na ikot. Matapos isipin iyon ni Lorraine, bumaantong hininga siya at nagpa siya nakalimutan ang tungkol sa bagay na iyon. Sa sandaling iyon, nagsimulang mag-vibrate muli ang kanilang mga circle token. Nakataas ang kilay ni Lorraine habang inilabas ang token. Biglang sumunod ang lahat. Kapag hawak nila ang mga token sa kanilang mga kamay, isang stream ng impormasyon ang ipinadala sa kanilang mga ulo. Tumaas ang isang kilay ni Jack at bumulong, energy bubbles. Akala nila ay magpapalitan sila ng kanilang mga token pagkatapos nito, ngunit hindi ito ang nangyari. Ang naunang daloy ng impormasyon ay nagpaalam sa kanila na, sa loob ng 5 minuto, 1,000 iba't ibang mga bulan ng enerhiya ang mahuhulog mula sa langit. Ang bawat mandirigma ay dapat pumili ng 3 sa kanila. Sa 1,000 bulan ng enerhiya, 70% ng mga ito ay walang laman. 10% lamang sa kanila ang may mga kayamanan sa loob. Samantala, sa mga kayamanang iyon, karamihan sa mga ito ay mga ordinaryo, at ang 1 minutong bilang ng mga ito ay hindi kapani-pani walang mahalaga. Ang lahat ay nasa swerte kung ang isa ay makapili ng anumang mahalagang enerhiya. Mga bula. Nanlaki ang mga mata ni Lorraine, 1,000 bula, at 3 lang ang mapipili natin. Ibig sabihin 3 lang sa 1,000 pagkakataon na makakakuha ako ng anumang bagay na mahalaga. Dahan daw ang tumango si Jack, ito ay higit pa kaysa sa anumang kayamanan, ngunit hindi sa pamamagitan ng marami. Nangangahulugan ito na ang pagkuha ng anumang mahalagang kayamanan ay lahat ng swerte. Ito ba ang pagkakataong baguhin ang iyong kapalaran? Feeling ko kahit na, 1 lang sa kanila. Dapat mas marami pang pagkakataong ganyan in the future. However, the chances are just down to luck. Unless you are incredibly swerte. Kabanata 4067. Hindi inisip ni Jack na siya ay lahat na maswerte. Matapos malaman ang mga patakaran, hindi na niya ito pinansin. Kung ikukumpara kay Jack, hindi kapani-pani walang sabik si Lorraine. Kahit na napakaliit lamang ng pagkakataong makakuha ng anumang kayamanan, ang mga patakaran ay tila patas kay Lorraine. Walang sino man ang nasa bentahe, at ang lahat ay nasa swerte. Kahit na ang isang taong kasing lakas ni Jack ay walang kalamangan. Lahat ng mga regular na mandirigma doon ay agad na nasa isang hindi kapani-pani walang sabik na estado.
Sa pagkakataong ito, hindi na nila kailangan pang umasa sa kanilang husay o talento para makuha ang mga kayamanan, at lahat ito ay swerte. Kahit na karamihan sa mga kalahok ay hindi masyadong mapalad, lahat sila ay may pag-asa pa rin. Kung sila ay nagkataon na maging mapalad sa oras na ito at pinamamahalaang pumili ng isang hindi kapani-paniwalang kayamanan, kung gayon sila ay kukuha ng isang malaking hakbang pasulong. Kahit na hindi pa nila magagamit ang kayamanan na iyon, magagawa nilang ipagpalit ang mga kayamanan sa mga kailangan nila, o kahit para sa purple na ginto. Pagkatapos ay mapapabuti nila ang kanilang sarili ng mabilis. Hanggat sila ay mapalad, ang kanilang kinabukasan ay magiging napakaliwanag. Maaari silang umunlad mula sa pagiging isang regular na mandirigma tungo sa isang mas mataas na karaniwang mandirigma, habang ang mga mandirigma sa itaas ay maaaring sumulong. Ang mga above average na mandirigma na may mataas na ranggo ay maaari pang biglang maging isang mandirigma sa tuktok na nakakakuha ng paghanga ng lahat. Ang puso ng bawat isa ay tumibok ng malakas. Alam nila na ang mga pagkakataon ay maliit, ngunit hindi nila makontrol ang kanilang kaguluhan. Napakunot-noo si Dante habang bumalatay sa mukha niya ang iba't ibang emosyon. Napatingin siya sa ibang kalahok sa paligid niya. Baka sa mga mukha nila ang excitement. Napangisi si Dante. Ang mga basurang iyon na hindi man lang pansinin ay akma lamang na maging stepping stone niya sa buhay. Sila ay karapat-dapat lamang na lumaban sa ilalim. Walang paraan na magkaroon sila ng hinaharap sa unahan nila. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay naglakas loob na pag-imbutan ang mga high-end na kayamanan. Sila ba ay sapat na karapat-dapat? Iniisip niya kung saan sila nakakuha ng lakas ng loob para isipin ito. Si Haversham ay nasa tabi ni Dante at nakatingin sa mga kalahok doon na may katulad na ekspresyon. Sa mata ng dalawang iyon, ang mga kalahok ay naghahangad lamang ng isang bagay na nasa itaas ng kanilang istasyon. Joke lang yon. Biglang may dumagundong na puting ilaw sa hangin. Pagkatapos nito, hindi mabilang na mga bula ng enerhiya ang lumitaw sa hangin. Ang lahat ng mga bula ng enerhiya ay may puting patong ng liwanag sa kanilang paligid. Kahit na malaman ang mga patakaran at alam na walang paraan upang makita sa pamamagitan ng bubble ng enerhiya upang ipakita kung ano ang nasa loob, mayroon pa ring ilang mga tao na gustong subukan ang kanilang kapalaran. Inilabas nila ang kanilang mga pandama upang suriin ang mga bula ng enerhiya. Gayunpaman, kahit anong pilit nila, nabigo silang makakita sa mga bula. Pagkaraan ng mahabang panahon, napilitan silang sumuko sa kanilang mga pagtatangka. Mukhang ito ay lahat hanggang sa swerte. Akala ko ang aking kaluluwa ay mas malakas kaysa sa isang normal na mandirigmas sa makatuwid ang aking mga pandama ay magiging mas malakas, ngunit kahit na pagkatapos na subukan ang aking pinakamahirap, hindi ko makita ito sa lahat. Sure enough, the rules can't be broken. Pagkasabi noon, napabuntong hininga ang isang warrior sa panghihinayang. Ang isa pang lalaki ay nanunuya sa tabi niya, kahit na mas malakas ka kaysa sa isang regular na mandirigma, gaano ka kalakas. Kahit na ang pinakamalakas na mandirigma sa tuktok ay magiging isang langgam lang sa harap ng sinaunang bayani na nagtakda ng mga batas. Kahit na doble ang lakas ng iyong kaluluwa, walang paraan na makikita mo ang bula ng enerhiya. Kabanata 4068. Ang lahat ng mga bula ng enerhiya ay maayos na may linya at punan ang lahat ng tuktok ng puting kailaliman. Ang bawat bubble ng enerhiya ay ang laki ng 2 kamao. Makalipas ang ilang sandali, ang mga bula ng enerhiya ay nagsimulang mahulog at tumigil lamang kapag ang kalahati ng mga tao ay nasa itaas ng lupa. Ang posisyon ng mga bula ng enerhiya ay tumigil sa pamamagitan ng nangyayari sa paligid ng baywang ng mga kalahok. 120 mga kalahok ang nakakita ng bubble ng enerhiya na may isang ekspresyon ng sorpresa, at walang lumipat sa oras na iyon. Mayroong 123 mga kalahok at 1,000 mga bula. Ang mga kalahok ay dapat pumili ng 3 mga bula mula sa libo-libo. Matapos silang lahat ay pinili, mayroon pa ring higit sa 600 naiwan. Mayroong higit pa sa sapat upang mapili ng bawat kalahok. Ang bawat tao ay matiyagang naobserbahan ang mga bula ng enerhiya sa paligid nila. Ang lahat ng mga bula ng enerhiya ay mukhang pareho, at hindi nagmamalasakit kung gaano sila sinusubukan, wala silang paraan upang makita ito. Gayunpaman, wala sa kanila ang nagmamadali na gumawa ng anuman at umaasa pa rin. Nararamdaman nila ang pangangailangan na obserbahan ng matyaga upang makahanap ng ibang bagay. Gamit ang pagkakaiba at kanilang intuition, makakahanap sila ng mga bula na may kayamanan. Nadama ni Lorraine ang kanyang mga mata na lumabo habang bumaril sila kahit saan, nakatingin sa paligid ng puting kailaliman, at sa lahat ng mga bula ng enerhiya. Jack, maaari mo bang makita ang ibang bagay tungkol sa kanila? Tumangala si Lorraine at tinanong ng seryoso.
Imposibleng makita ni Lawyer ang anumang bagay mula sa kanyang kadalubhasaan, kaya inilagay niya ang kanyang pag-asa kay Jack. Kung wala si Jack, makakalimutan niya ito. Pipili lamang siya ng 3 random at iwanan ang lahat sa swerte. Bumantong hininga si Jack, kung may nakikita akong ibang bagay, kung gayon ang taong nagtatakda ng mga patakaran ay magiging isang biro. Para sa mga kalahok na pumili ng mga bula ng enerhiya ng random at makakuha ng mga premyo batay sa swerte ay isang pagkakataon na ibinigay sa mga ordinaryong sundalo. Kung talagang pinamamahalaang ni Jack ang isang bagay, kung gayon walang magiging kahulugan. Ito ay lalabag sa mga dahilan ng hamon na gawin. Ang mga taong nagsusumite ng mga hamon ay maiiwasan na mangyari. Bumantong hininga si Lorraine, nakalimutan ang tungkol sa pagnanais ng kita sa huli. Pagkatapos nito, hinawakan niya ang kanyang mga kamay at nanalangin sa lahat ng dako. Hindi niya alam kung sino ang ipinagdasal niya, ngunit buong puso siyang nanalangin, umaasa na maswerte siya sa oras na ito. Nais niyang bigyan siya ng langit ng isang pagkakataon. Handa pa siyang magkaroon ng masamang kapalaran sa ibang lugar upang makakuha ng swerte sa oras na ito. Malinaw na sineseryoso ni Lorraine ang halalan na ito. Ano man, wala nang titingnan. Pagkatapos ng lahat ay wala na kaming makita. Wala na akong pakialam sa inyong lahat. Gagawin ko lang ito. Ang isang tao na may suot na Amerikana ng balahibo na naglalakad pasulong at umabot, hinawakan ang isa gamit ang isang kamay at 2 gamit ang kabilang kamay. Matapos ang 3 mga bula ng enerhiya ay napili, ang mga bula ay magiging pula ay nagpapahiwatig na ang pagpili ay hindi na mababago. Ang lalaki ay hindi nagsisisi, at tumayo sa tabi ng bubble na pinili niya, lihim na naghihintay para sa lahat na mapili. Kapag ang lahat ay gumawa ng kanilang napili, ang mga bula ng enerhiya ay magbubunyag kung ano ang makukuha ng lahat. Dahil mayroong una, ang iba ay nagsimulang sundin. Sinubukan ng lahat na makita ang mga bula ngunit nabigo na makita ang isang espesyal. Sa huli, walang dahilan upang salungatan. Karamihan sa mga bula ng enerhiya na malapit sa kanya, habang ang ilan sa kanila ay pumili ng higit pa kaysa sa kanya. Siyempre, kahit na ginawa nila ito ay pa rin isang talagang random na pagpipilian. Bukod, ang lahat ng mga bula ng enerhiya ay pareho, nang walang anumang paraan upang makilala ito. Kabanata 4069. Tiningnan ni Jack ang mga bula ng enerhiya sa paligid niya. Naturally, nabigo siyang makita ang anumang bagay. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya siya ng random sa 3 mga bula ng enerhiya tulad ng iba. It would be down to his luck kung may makuha siya o hindi. Matagal itong pinag-isipan ni Lorraine at pumili ng isang energy bubble malapit kay Jack at isa pang malapit sa kanyang sarili. Pagkatapos nito, random siyang pumili ng isa mula sa ibang lugar. Kahit na wala siyang makita, sinisikap pa rin niyang maging maswerte hanggat maaari. Unti-unting lumipas ang oras. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lahat ay nagkaayos na sa kanilang mga pagpipilian. Ang lahat ng napiling bula ng enerhiya ay naging pula nang sila ay nasa kamay ng mga kalahok. Nanatiling puti ang mga hindi napili. Matapos makumplito ang pagpili, ang hindi napiling mga bula ng enerhiya ay dahan-daang tumaas sa hangin, bumalik sa kung saan sila nanggaling. Pagkatapos ng isang maningning na puting liwanag na kumikislap, ang mga bula ng enerhiya na hindi napili ay nawala lahat. Pagkatapos noon, may mga kaluskos na nagmumula sa mga kamay ng lahat. Tumingin sila sa ibaba upang makita ang mga pulang bula ng enerhiya na mabilis na bumagsak, nagiging purong enerhiya at naglalaho. Ano ba? Wala talagang laman. Sa 3 bula, wala akong nakuha kahit isang bagay. May galit na sumigaw. Ako rin. Nung pinili ko ang mga bula, sinadya kong pumili mula sa malayo, ngunit wala pa ring laman. Hindi man lang ako nakakuha ng mababang antas ng kayamanan. Ganyan na ba talaga ako kamalas? Ni hindi man lang ako nakakuha ng 5th grade treasure. Akala ko may makukuha akong masama, pero sa huli ay walang laman. Ang mga tunog ng paghihirap ay maririnig sa lahat ng dako. Karamihan sa mga mandirigma ay walang nakuhang anuman. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ay nakasalalay sa swerte kung mayroon man o wala sa loob. Ang katotohanan na silang 3 ay walang laman ang nagpadiso sa kanila. Ang mga walang nakuha ay lubos na nagalit at nadama na sila ay hindi kapani-pani walang malas. Medyo namumula na sa galit ang ilan sa mga kalahok. Nagsimula silang magmura at magmura. Sa totoo lang, hindi nila alam kung kanino sila nagmumura, ngunit kailangan lang nilang ilabas ang kanilang mga pagkabigo, kung hindi sila ay mababaliw. Ang ilan ay maswerte rin. Masayang sinabi ng isang lalaking nakasuot ng berdeng damit, halika rito at tingnan mo. Hindi ba ito ang violet grass? Mayroon bang mga alchemist o mga taong may kaalaman dito? Tulungan mo akong makita kung violet grass ito. Napatingin ang lahat para makita ang isang taong may hawak na ganap na violet na damo sa kabuuan.
Ang damo ay mukhang kakaiba, may mga ugat sa paligid ng mga dahon nito. Ang mga ugat ay kumikinang ng mahina sa kulay lila na liwanag, at kakaunti ang mga tao na may paghanga sa kanilang mga mukha. Nagkaroon din ng maraming pagseselos. Lahat sila ay nagmura sa loob, nagtataka kung bakit wala silang nakuha mula sa kanilang mga bula ng enerhiya habang may nakakuha ng violet grass. Tumango ang isang taong may kaalaman, ito talaga ang violet grass. Napakaswerte mo talaga dahil mahigit 10 milyon iyon sa merkado. 10 milyon ay katumbas ng isang piraso ng lilang ginto. Ito ay hindi maliit na bilang para sa karamihan ng mga regular na mandirigma. Noon, tuwang-tuwa si Lorraine matapos siyang manalo ng 10 milyon mula sa pagsusugal. Kabanata 470. Sa totoo lang, mas malakas na si Lorraine kaysa sa karamihan ng mga regular na mandirigma, kaya't ang mga mas mahina kaysa sa kanya. Natural na mas mahirap. Nang marinig ng lahat ang presyo, medyo nag-green sa inggit. The 9 Cloud Pill. Hindi ba ito ay 9 Cloud Pill? Nanlaki ang mga mata ng isang matangkad na mandirigma habang gulat na napatingin sa tableta sa kamay ng isa pang mandirigma. Ang kanyang boses ay mabilis na nakakuha ng maraming atensyon, at ilang tao ang tumingin sa paligid upang makita ang isang maliit na mata na mandirigma na may hawak na tableta. Ang tableta ay may bango tungkol dito, at marami ring rune sa paligid nito. Hindi ito mukhang isang regular na tableta. Isa talaga itong 9 Cloud Pill. Naka-jackpot ang lalaking iyon. Hindi mura ang 9 Cloud Pill. Kahit sa labas ng mundo, ito ay nagkakahalaga ng 40 milyon. Medyo namula ang mga mata nang marinig ang presyo. Sila ay nagsasalita tungkol sa 40 milyong mga kristal ng espiritu. Ang bilang na iyon ay isang bagay na hindi maabot ng karamihan sa mga regular na mandirigma, ngunit nakuha ito ng lalaki ng walang anumang pagsisikap. Gayunpaman, ang iba pa sa kanila ay walang nakuha. Ano ito? Baka Dragon's Beard Herb. Malakas na sabi ng isang lalaking nakasuot ng pulang damit nang makita ang damo sa mga kamay ni Lorraine. Ang mga salitang Dragon's Beard ay nakakuha ng maraming atensyon. Biglang napatingin ang maraming tao. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng hindi kapani-paniwalang emosyonal si Lorraine habang hawak niya ang damo gamit ang kanyang dalawang kamay. Ang damo ay hindi gaanong naiiba sa mga damo sa ligaw, ngunit sa mas malapit na pagsisiyasat, mayroong maraming mga pagkakaiba. Ang damo ay may malaking halaga ng espiritual na enerhiya sa loob nito, at ito ay parang balbas ng isang dragon. Kahit na hindi ito nauugnay sa aktwal na mga dragon, nakakuha pa rin ito ng mataas na presyo. Sa outside world, nag-auction ako minsan kasama ang tito ko. May Dragon's Beard Herb sa auction. Naalala ko pa na 73 million ang herb na iyon sa huli. Paghangang sabi ng isang lalaking naka-black shirt. Nang marinig ng lahat ang presyong iyon, medyo marami ang nawala ng kabibe. Marami sa kanila ang naiinggit na naglalaway. Sana ako na lang ang pumitas ng energy bubble na may Dragon's Beard Herb. With that, kahit ako mismo ang gumamit nito o kumuha ng ibang kayamanan, siguradong mapapabuti ko pa. Hindi ako makapaniwala na hindi lang ako mahina kaysa sa lahat, kahit na ang swerte ko ay napakasama. Ito ay sobrang nakakabigo. Kung magpapatuloy ito, hindi ko talaga alam kung kailan ako lulandag. Malamig na tumingin si Jack sa lalaking nakasuot ng pulang damit na nagsabi sa lahat tungkol sa Dragon's Beard Herb. Naramdaman ng lalaki ang titig ni Jack at nagyelo ang kanyang excited na ekspresyon. Kitang-kita niya sa mga mata ni Jack ang intensyong pumatay. Sumimangot si Jack, ilayo mo ang damo. The moment he said that, a familiar voice was heard. Teka. Bakit ka ba nagmamadali? Ang nagsabi noon ay si Dante. May pilit na ngiti sa labi si Dante. Halatang pilit niyang pinalabas ang ngiti, ngunit hindi ito nagtagal. Pagkaraan ng ilang sandali, mabilis na inayos ni Dante ang sarili. Lumakad siya na may medyo mainit na ngiti sa kanyang mukha habang sinusundan siya ni Haversham. Kabanata 4071. Napakunot ang noo ni Jack na muling tumingin sa lalaking naka-red robe. Ang taong iyon ay sadyang nagtaas ng boses para maakit ang atensyon ng lahat. Sa panahong tulad nito, ang pinakamagandang gawin ay siguraduhing hindi malantad ang kapalaran ng isang tao. Gayunpaman, ang lalaking iyon ay sadyang nagtaas ng boses at inihayag ang Dragon's Beard Herb na umaakit ng maraming atensyon. Sa sandaling iyon, ang Dragon's Beard Herb ang pinakamahalagang bagay sa paligid, kaya natural itong maakit ang atensyon ng lahat at mag-aanyaya ng maraming masamang intensyon. Nagtaas ng kilay ang lalaking naka-red robe bago mabilis na iniyuko ang ulo at nagtago sa paningin. Ayaw niyang magkaroon ng away sa kanilang dalawa. Sa pagkakataong iyon ay wala nang masabi si Jack, dahil nasa harapan na niya sina Dante at Haversham. Napatingin si Dante sa damong nasa kamay ni Lorraine. Kumunat ang noo ni Lorraine, natural na napagtanto na may mali rin. Agad niyang inilagay ang Dragon's Beard Herb sa kanyang storage ring, na naging dahilan ng pagdilim ng ekspresyon ni Dante at Haversham.
Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Sinong nagsabing pwede mong itago? Agad namang nanlamig si Dante. Pinlano niyang kumilos ng mas palakaibigan, ngunit hindi na siya makapagpigil. Kumunot ang noo ni Lorraine at nanunuya, "This is my dragon's beard herb. Why do you care if I keep it?" Kung sino pa man iyon, hindi sana sila nag-ampon ng ganoong kaasar na tono kahit na hindi sila masaya. Pagkatapos ng lahat, ang mga kasanayan ni Dante ay malinaw para makita ng lahat. Iba si Lorraine. Tapos katabi niya si Jack. Kahit na mataas ang ranggo ni Dante sa mga above average na mandirigma, basura pa rin siya sa paningin ni Lorraine kung ikukumpara kay Jack. Walang paraan na matutuwa si Lorraine sa pag-uutos sa kanya ni Dante sa sandaling lumapit si Dante. Sanay na si Dante sa pag-uutos, at tiningnan niya ang kakayahan ni Lorraine bago siya naglakad pasulong. Sa mga tuntunin ng mga kasanayan, si Lorraine ay hindi masyadong masama. Halos hindi siya maituturing na above average na mandirigma. Gayunpaman, sa harap ni Dante, wala si Lorraine. Naisip ni Dante na hinding-hindi maglalakas loob na salungatin siya ng isang taong tulad nito, ngunit hindi niya inaasahan na magiging matapang ang lalaki. Pinaikit ni Dante ang mga mata, "Brat. Alam mo ba ang kahihinatnan ng ugali mo?" Agad na inilibot ni Lorraine ang kanyang mga mata. Ganun na naman ang usapan. Sa tuwing makakatagpo siya ng isang tulad nito, palagi silang magkakaroon ng eksaktong parehong saloobin. Palagi nilang binabalaan siya na isang masamang kapalaran ang naghihintay sa kanya kung nasaktan niya sila. Ang mga taong iyon ay hindi nag-abala sa pag-iisip tungkol dito ng maayos. Kung talagang kailangan ni Lorraine na matakot sa kanila, kung gayon paano niya maaaring ituring ang mga ito sa ganitong uri ng ugali? Kung ang mga pagbabante ay kapaki-pakinabang, kung gayon hinding-hindi sila haharapin ni Lorraine ng may ganoong saloobin. Dahil naglakas loob siyang gawin iyon, ibig sabihin ay wala siyang pakialam sa kanila. Ang mga taong iyon ay nasanay ng higit sa lahat. Hanggat ang isang tao ay nasa ilalim nila, iisipin nilang hinahamon ng tao ang kanilang dignidad. Naiinis na sabi ni Lorraine, "Ano ang kahihinatnan nito? Bakit hindi mo sinasabi sa akin?" Nakakunot ang noo ni Dante habang nakatingin kay Lorraine, pilit na pinababa ang galit. Wala siya doon para makipagtalo, kaya kailangan niyang i-compose ang sarili para sa kanyang mga layunin. Huminga ng malalim si Dante bago niya binagalan ang sarili, "It will end very bad for you. However, if you agree to just one thing, I'll forget everything and forgive your sins." Nagtakip ng ngipin si Lorraine, pinipigilan ang pagmumura kay Dante. Ang taong iyon ay tiyak na hindi hihingi ng anumang mabuti mula sa kanya. Gayunpaman, curious pa rin siya sa ginagawa ni Dante, kaya tumango si Lorraine, "Bakit hindi mo sinasabi sa akin?" Sa pagkakataong iyon, medyo nakatingin sa kanila ang mga tao sa malapit. Ngumisi si Dante habang nakataas ang isang daliri, winawagayway ito sa harap ni Lorraine. "Bibigyan kita ng isang piraso ng purple gold para sa dragon's beard herb sa iyong kamay. Hanggat handa kang gawin ang pagpapalit na iyon, sisiguraduhin kung mapoprotektahan kita sa hinaharap." Kabanata 4072. Matapos marinig ang sinabi ni Dante, inis na inis si Lorraine kaya natawa siya. Nagawa talaga ni Dante na sabihin ang isang bagay na napaka-absurd. Matapos marinig ito ng iba, may kakaiba silang mga mukha, at agad nilang naintindihan kung bakit sadyang lumakad si Dante. Ngumisi si Lorraine at sinabing, "Humihingi ka ng 10 milyon para sa aking halamang gamot na nagkakahalaga ng 70 milyon. Tiyak na magaling ka sa pagbibilang. Sa tingin mo ba ay may sira ang ulo ko, o sa tingin mo ba ay hindi ako marunong mag-math?" Agad na naging malamig ang magiliw na ekspresyon ni Dante nang makitang hindi kumikilos si Lorraine sa gusto niya, "Brat, kunin mo na lang ang inaalay. Napakaganda ko na sa iyo. Binibigyan kita ng isang paraan upang yumuko ng walang pinsala. Masisiguro ko sa iyo, kahit ayaw mong ipagpalit, kakailanganin mo pa rin gawin." Panipi. Napangisi si Lorraine at nakaramdam ng matinding galit. Halos ninakawan siya ni Dante sa sikat ng araw. Tumaas ang isang kilay ni Lorraine bago walang duda, "Bakit ko ito talagang gawin? Pipilitin mo ba talaga para lang magnakaw sa akin?" Umiling si Dante. Nasa restricted area sila, at wala siyang magawa. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang paraan para ibigay kay Lorraine ang dragon's beard herb. Itinaas ni Dante ang kanyang ulo at mukhang isang mapagmataas na paboril. "Hindi mo ba alam ang kahihinatnan ng pagkakasala sa akin? Kung tatanggihan mo itong ipagpalit, hindi ka basta-basta mawawalan ng 10 milyong spirit crystal, mawawalan ka rin ng buhay. Natural, hindi tayo makakalaban dito. Gayunpaman, sa tingin mo ba ang buong Radiant Hall ay puno ng mga pinaghihigpitang lugar? Maraming pagkakataon na patayin ka. Kahit wala akong makitang pagkakataon dito, sa tingin mo ba ay wala na?" Halos pinilit ni Dante na ilabas ang mga salitang iyon sa pamamagitan ng kanyang nakagigig na ngipin.
Ang kanyang mga mata ay ganap na dilat, at ang kasamaan ay lumalabas sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang mapagmataas na paboril na iyon ay naging isang makamandag na ahas na nagtatago sa isang sulok, na handang kagatin ang isang tao anumang oras. Halos sinusubukan ni Dante na pilitin si Lorraine sa deal. Kahit sino ay makakakita niyan. Karamihan sa mga mandirigma ay may medyo madilim na hitsura sa kanilang mga mukha at sinusumpa si Dante sa loob dahil sa pagiging walang hiya. Gayunpaman, walang nang ahas na magsalita at tumingin lang kay Dante ng may galit. Ilang tao ang tahimik na nagdalamhati sa katotohanang malamang na mapipilitin silang sumang-ayon kung sila ang nasa posisyon ni Lorraine. Para sa kapakanan ng kanilang kinabukasan, kailangan nilang sumang-ayon sa pakikitungo kay Dante. Si Dante ay walang dignidad ng isang taong malakas. Kaya niyang gawin ang kahit ano. Mas mainam na kunin ang 10 milyon at gawin ang mga bagay sa lugar. Ito ay magliligtas sa kanila ng maraming problema. Bahagyang pinaikit ni Lorraine ang kanyang mga mata bago siya tumawa. Hindi agad siya pumayag kay Dante at sa halip ay lumingon kay Jack. Napalingon din si Jack, at tumango siya kay Lorraine. Naintindihan naman agad ni Lorraine ang ibig sabihin ni Jack. Sinusubukang sabihin ni Jack kay Lorraine na susuportahan siya nito sa buong paraan. Biglang parang na-inject ng lakas ng loob si Lorraine. Lumingon si Lorraine at malamig na tumingin kay Dante, kaya paano kung ang iyong kapwa-alagad ay isang mandirigma sa rurok? Ano ang kinalaman nito sa akin? Kailangan ko bang makinig sa iyo dahil lang sa pinipilit mo ako? Huwag mong isipin na lahat ng tao dito ay hahayaan ka na lang gawin ang gusto mo. Sa paningin ko, wala ka talagang halaga. Humarap ka sa salamin at tingnan mong mabuti ang sarili mo. Isa ka lang walang hiya at kasuklam-suklam na bandido, pero ang yabang mo pa rin ang kinikilos mo. Nakakadiri ka. Bakit ang isang magnanakaw na tulad mo ay nagmamalaki sa harap namin? Halos ibinulsa na ni Lorraine ang lahat ng pinipigilan niya, at talagang natulala si Dante sa panunumbat. Hindi niya inaasahan na maglalakas loob si Lorraine na labanan siya at isumpa siya ng ganoon. Tinawag pa siya ng kabilang partido na nakakadiri. Pinanlakihan ni Dante ang kanyang mga mata, at ang kanyang galit ay lumakas. Natigilan ang lahat sa paligid nila, at tumingin sila kay Lorraine na may ganap na kakaibang ekspresyon. This guy is amazing. Pinagalitan niya si Dante. Tingnan mo na lang kung gaano katulala si Dante. Hindi siya makareact sa lahat. Kabanata 4073. Napakaganda nito. Ang taong iyon ay nagsasabi ng eksaktong nais ko. Ang mga aksyon ni Dante ay praktikal na pagnanakaw. Kahit na siya ay kumikilos tulad ng lahat dito ay nasa ilalim niya. Para siyang marangal, at lahat ng iba ay basura. Kahit na basura kami, wala pa kaming nagawang kaiyahiya at kasuklam-suklam. Ilang tao ang nagbibigay ng thumbs up kay Lorraine sa kanilang mga puso. Kahit na pakiramdam nila ay lubos na sinasaktan ni Lorraine si Dante sa pagsasabing iyon, ipinahayag pa rin ni Lorraine ang iniisip ng lahat. Siguradong kakampi sila ni Lorraine. Nakatayo si Haversham sa likod ni Dante at tahimik sa buong oras. Gayunpaman, hindi na siya nakakibo habang nakakunot ang noo at humakbang pasulong, "How dare you? Alam mo ba kung sino kami?" Ngumisi si Lorraine at sinabing may pang-aalipusta, "Sino ang nagmamalasakit kung sino kayong dalawa? Tumigil sa pagkapit sa kung sino ang iyong kapwa-alagad din. Bakit ko dapat alalahanin ang anuman? Sinusubukan mong gamitin ang iyong background upang itulak ako. Mangyaring, huwag lang mag-abala. Itong mga bagay na sa tingin mo ay makakagimbal sa iba ay walang halaga sa akin." Ayaw malaman ni Lorraine kung anong klaseng background mayroon si Dante, o kung sino ang kapwa-alagad ni Dante. Kahit alam niya, hindi siya tatantanan. Kahit sino pa ang kapwa niya disipulo, wala siya sa harap ni Jack. Si Triton ay isang mandirigma sa tuktok din, at namatay si Triton kay Jack ng pareho. Mayroong higit sa 30 mandirigma sa tuktok. Maliban sa nangungunang 3, ang iba ay basura sa harap ng Jack. Iyon ay isang bagay na tiyak ni Lorraine. Galit na galit si Dante na nanginginig ang mga labi. Ang basurang iyon ay hindi alam ang kanyang lugar at higit na tumatawid sa linya. Kung wala sila sa restricted area, tiyak na personal niyang pinunit ang bibig ng lalaking iyon para ipakita sa kanya ang kahihinatnan ng pagkakasala ni Dante. Nakatingin kay Dante na nanggigigil sa galit, nagsimulang tumawa si Lorraine, "Pwede bang itigil mo na ang pagiging obsessed mo sa kapwa mo disipulo? Ang iyong kapwa disipulo ay kasing walang hiya at kasuklam-suklam sa paningin ko." Hindi ko nakalimutan ang ginawa ng mga mandirigmang iyon sa tuktok sa Toman Battlefield. Sa sandaling binanggit ang Toman Battlefield, lahat ng mandirigma doon ay biglang nagbago sa ekspresyon. Bilang mga regular na mandirigma, natural na kinasusuklaman nila ang mga mandirigma sa tuktok na hindi itinuturing ang kanilang buhay bilang anuman. Itinuring sila ng mga mandirigmang iyon sa tuktok bilang mga hayop, at napakarami sa kanila ang namatay salamat sa mga mandirigma sa tuktok.
Biglang nagtaas ng boses si Dante, "Shut up. Dapat mong tandaan ang mga tumulong sa iyo. Ang paghiling sa iyo na bigyan ako ng halamang hininga ng dragon ay isang bagay lamang ng kurso. Sa palagay mo ba nakapasok ka rito ng ang kapwa ko disipulo?" Panipi. Kung wala ang kanyang mga plano, hindi mabubuksan ang Radiant Hall, at hindi ka magkakaroon ng pagkakataong makuha ang Dragon's Beard Herb. Nakinabang ka sa lahat ng ito, ngunit kinukutya mo pa rin ang aking kapwa-disipulo. Ano ang nagbibigay sa iyo ng tama? The moment that said, natigilan ang crowd nung una, pero sumabog sila after that. Anong klaseng loika iyon? Tinulungan sila ng mga mandirigma sa tuktok. Kung gayon hindi ba nila ibababa ang kanilang mga ulo sa mga nagpahirap sa kanila? Nang marinig iyon ni Lorraine, sa sobrang galit niya ay hindi niya alam ang sasabihin. Hindi pa siya nakarinig ng napaka-absurd kanina. Hindi na nakatiis si Jack habang tinatapik ang balikat ni Lorraine para tumigil. Lumakad si Jack at tumingin kay Dante na may malamig na ekspresyon, kaya nakipag-skema ang kapwa mong disipulo sa iba pang mga mandirigma sa tuktok, pinapatay ang mga regular na mandirigma para mangolekta ng heart blood, lahat para sa kapakanan ng iba. Tama ang mga sinabi ni Jack. Ang mga taong iyon ay nagplano ng lahat para sa kanilang sarili. Kung kaya nilang kontrolin ang Radiant Hall, ang una nilang gagawin ay ang isara ang pasukan. Sinisigurado sana nila na walang sino man ang makakakuha ng kahit isang pagtingin sa mga benepisyo maliban sa kanilang sarili. Kabanata 4074. Ang mga salita ni Jack ay nawalan ng mga salita sa kabilang panig. Matagal na huminto si Dante bago siya malamig na sinabi, "Stop trying to argue. Let me ask you. Kung wala ang kapwa ko disipulo, nakapasok ka kaya sa Radiant Hall? Malinaw na nakinabang ka, pero sinusubukan mong guluhin ang mga benefactors mo. Sigurado ka bang hindi ka mapaparusahan dahil dito? May puso ka pa ba?" Nang marinig iyon ni Jack, nakaramdam siya ng galit. Hindi lang si Lorraine ang nakaramdam na parang walang katotohanan, siya rin. Si Dante ay nagsisikap na lubusang baluktutin ang katotohanan, at tumanggi siyang kumilos. Ang ibang mga kalahok ay pawang galit na galit habang nakikinig. Sa ngayon, hindi na kinaya ng mga tao at gustong lumaban. Gayunpaman, natagpuan nila ang kanilang sarili na hindi makapagsalita ng anuman. Hindi dahil sa nag-aalala silang masaktan si Dante, kundi dahil hindi nila alam ang sasabihin. Hindi nila alam kung saan magsisimula sa pag-atake sa baluktot na loika ni Dante. Ngumisi si Jack, "Benefactor. Sigurado ka bang karapat-dapat kang tawaging ganyan? Napakaraming regular na mandirigma ang namatay sa Toman Battlefield dahil sa masasamang pukana mo. Para sa Heartblood, tumigil ka sa wala. Ang mga pukana ay hindi lamang sa Toman Battlefield, kundi sa ibang lugar din. Patuloy kang nagbalak na pumatay ng mga regular na mandirigma. Hindi naman malaking bagay ang pagpatay sa iba, ngunit hindi mo lang sila pinatay. Bago sila mamatay, sinigurado mong dumanas sila ng pinakamasakit na pagpapahirap sa kanilang buhay. Noon lang sana naipon mo ang Heartblood. Iyong mga regular warriors ang nagbukas ng Radiant Hall gamit ang kanilang dugo, pero kinukuha mo iyon. Please, be clearer as well. Binuksan ng Radiant Hall sa lahat, hindi dahil sa iyo, kundi sa rules ng Radiant Hall." Matapos sabihin ni Jack ang lahat ng iyon ay agad namang sumang-ayon ang mga tao. Ilang tao ang nagsimulang magmura sa kanilang kasabikan, novel drama. Noong una, natatakot sila sa kakayahan ni Dante at ayaw nilang masaktan si Dante. Gayunpaman, ang sinabi ni Dante kanina ay sobrang malupit para mahawakan. Para itong karayom na tumutusok sa kanilang mga puso. Ang mga taong ito ay hindi masyadong mataas ang ranggo sa kanilang orihinal na mundo, ngunit mayroon silang isang tiyak na posisyon. Naging regular warrior lang sila dahil napuno ng talento ang Whirling World. May kanya-kanya rin silang pride, buti na lang palagi itong pinipigilan. Sa sandaling iyon, tuluyang natapon ang pagsupil sa sinabi ni Dante. Hindi na nila napigilan ang sarili nila. Tama siya. Lahat ng warrior na pumasok sa Whirling World ay maaring makapasok sa Radiant Hall. Iyan ang tuntunin ng Radiant Hall, at hindi sa iyo. Hinding-hindi namin makakalimutan ang mga kaiyahiya at kasuklam-suklam mong mga aksyon. Akala mo ba ay kukunin na lang namin ito? Tama. Tumawid ka lang sa linya. Gaano ka manggahas na sabihin na ikaw ang aming mga benefactors? Kasuklam-suklam na aso. Ginamit mo ang buhay ng mga kapwa ko disipulo bilang stepping stones at ginawa mo ang lahat ng gusto mo sa amin, pero tinatawag mo ang sarili mong mga benefactors namin. Mga walang hiya at kasuklam-suklam na aso kayo. Dante, dapat kang magpasalamat na ito ay isang pinigilan na lugar. Kami ay natural na walang tugma para sa iyo lamang, ngunit kung magtutulungan kami, hindi mo makayanan ang mga numero. Panipi. Naninigas ang ekspresyon ni Dante habang sinusumpa siya ng lahat.
Naiinis siyang tumingin sa lahat, at hindi siya nag-abalang itago ang pang-aalipuste sa kanyang mga mata habang nanunuya, kayong lahat ng bulok na basura ay sinusubukan lang na gumawa ng isang aksyon. Aatakihin mo ako. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Kahit na ang mga tao ay hindi kapani-pani walang nagalit at walang ibang nais kundi ang paghiwalayin siya, kumilos si Dante na parang wala siyang pakialam. Sa puso niya, mababa ang tingin niya sa kanilang lahat. Sa mga mata ni Dante, hindi man lang sila karapat-dapat na panasan ang kanyang sapatos. Natural, hindi niya matatalo ang mga ito kung mayroon silang mga numero, ngunit hindi tulala si Dante. Bakit kailangan niyang bigyan sila ng pagkakataong iyon? Kung maaari silang magtulungan, hindi ba siya makakahanap din ng tulong? Kabanata 4075. Kahit gaano pa kalakas ang pagsasalita ng lahat, hindi naman naapektuhan si Dante. Ngumisi si Dante habang nakataas ang ulo, na nakaharap sa galit ng lahat. Habang nagmumura ang mga taong iyon, nagmura agad si Dante sa kanila. Wala siyang pakialam sa mga banta nila. Itinuring niya lamang ang lahat ng naroon bilang mga ipis sa mga imburnal. Paano siya hamanin ng mga ipis? Habang lalong naging mayabang ang ekspresyon ni Dante, lalong nagalit ang mga tao. May mga nagkayam ng kamao at walang ibang gustong bugbugin si Dante. Gayunpaman, lahat ng naroon ay may pumipigil sa kanila. Nasa restricted area sila. Kung sila ay umatake, sila ay parurusahan ng mga batas. Gaano man sila kagalit, kailangan nilang umiwas sa anumang bagay. Pagkatapos ng pagmumura ni Dante sa isa sa mga kalahok, nilinggan niya si Jack. Kitang-kita niya sa mga mata niya ang pang-aalipuste na parabang si Jack ay isang basura. He scoffed and said, "So what kung magaling kang makipagtalo? Kahit na lahat ng oras mo sa mundo para magsalita, anong magagawa mo sa logic? Are you even match for me? Lahat kayong riffraff dito, kung one-on-one battle, sinong makakatalo sa akin?" Sa sandaling sinabi niya iyon ay naging mas tahimik. Sa sandaling iyon, biglang nahulog ang mga token sa hangin. Ang mga token na iyon ay tila may tiyak na kahulugan. Ang mga kalahok ay hindi kailangang pumili ng mga token dahil ang mga token ay mapupunta sa kanila. Ang mga taong iyon ay nakatayo doon, at ang mga batas ay tumingin sa bilang ng mga puntos na nakuha ng lahat. Ang mga token ay lilipad sa kanilang mga kamay batay sa kanilang mga puntos. Isang lilang liwanag ang dumaan, at isang lilang token ang dumapo sa mga kamay ni Lorraine. Hinawakan ni Lorraine ang token at medyo nabawasan ang galit niya kanina. Iyon ay isang bagay na kanyang kinita mula sa kanyang sariling pagsusumikap. Sa Black Path, ibinigay niya ang lahat para sa panalo. Matapos ang panalo, nakakuha siya ng 2 puntos. Noon lang niya nakuha ang purple token. Bago pa man siya matapos sa pagiging masaya ay muli na namang narinig ang isang mapanuksong boses, "Nagtataka ako kung gaano ka katindi, ngunit ikaw ay isang piraso lamang ng basurahan. You were only able to get the purple token. Mukhang 3 o 4 na puntos lang ang nakuha mo sa 3 challenges. Grabe ang mga resulta mo at hindi na sulit na tingnan." Pagkasabi noon ay namula ang mukha ni Lorraine sa galit. Lahat ng kaligayahang naramdaman niya ay tuluyang nawala. Ang asong iyon ay patuloy na nagagalit sa kanya. Nikotikip si Lorraine at sinabing, "So what if it's 3 points? Why does it concern you?" Ang mga purple na token ay masyadong karaniwan sa mga kalahok. Hindi niya talaga may kumpara kay Dante. Napaawang ang labi ni Dante habang nakatingin kay Lorraine ng masama. May pag-aalinlangan siya sa kanyang mga mata. Walang kasing tapang si Lorraine. Ang agwat sa pagitan nila ay hindi kapani-pani walang maliwanag. Ito ay ganap na imposible na huwag pansinin ito. Sa sandaling iyon, isang berdeng token ang nahulog sa mga kamay ni Dante. Ang pagkuha ng berdeng token ay nangangailangan ng hindi bababa sa 13 puntos, habang 17 puntos para sa isang dilaw na token. Kaya naman, maliwanag na ang mga resulta ni Dante ay nasa pagitan ng 13 hanggang 17 puntos. Kahit na ang resulta na iyon ay hindi gaanong kahanga-hanga sa harap ng mga mandirigma sa tuktok at hindi katumbas ng halaga. Mapansin, maraming tao ang nakatingin sa likod ni Dante na may halong paghanga at katakawan. Kabanata 4076. Karamihan sa mga mandirigma ay nakakuha ng mga lilang token. Kahit na ang mga nakakuha ng mga asul na token ay itinuturing na medyo disente. Ang mga nakakuha ng berdeng mga token ay mas kaunti pa dahil ang mga berdeng token ay nangangailangan ng 10 puntos, at kakaunti lamang sa kanila ang nakamit iyon. Ang mga labi ni Dante ay pumulupot sa isang mapanuksong ngiti. Itinaas niya ang kanyang green token at iwinagayway ito sa harap ni Lorraine bago iwinagayway sa harap ni Jack. "Kaya paano kung mabuti ka sa iyong mga salita? Nagawa mong kumbansihin ang lahat sa iyong pandiwang pag-atake sa akin, ngunit ano ito? Maaari kong ipasok ang ika-4 na antas ng mga bakura ng pagsasanay na may berdeng token.
Matapos akong sanayin doon ng ilang araw, ang aking mga kasanayan ay mapapabuti, at ang agwat sa pagitan namin ay lalawak lamang. Hindi mo na ako haharapin. Pagkatapos noon, biglang may sumigaw sa paligid nila. Napataas ang isang kilay ni Dante habang baka sa mukha niya ang inis. Ang mga plebeyan na walang alam ay mahilig sumigaw at magsaya sa kahit ano. Bago pa man siya lumingon para tingnan, may nakita siyang pulang token na mabilis na nahulog mula sa hangin. Natigilan si Dante sa pwesto nang makita iyon. Nanlaki ng husto ang kanyang mga mata. Nahulog sa palad ni Jack ang pulang token na pinagnanasaan niya. Diyos ko, nakikita ko ba ang mga bagay? Ito ay isang pulang tanda. Tiyak na nakikita ko ang mga bagay. Ang pagkuha ng pulang token ay nangangahulugan na kailangan mong makaipon ng hindi bababa sa 27 puntos. Nangangahulugan iyon na kailangan ng isang tao na maka-score ng 9 na puntos sa bawat hamon bago ito. Maliban kung may mali sa White Abyss, ang taong ito ay dapat na nakakuha ng 27 puntos. Tulad ng sinabi ng taong iyon, siya ay masyadong emosyonal, at nagsimulang bumulong. Gayunpaman, malinaw na narinig siya ng lahat sa huli. 27 buong puntos. Iyon ay isang bagay na hindi nila pinangarap na makuha para sa kanilang sarili. Ito ay walang kahulugan sa lahat. Matapos maranasan ang 3 hamon, nadama ng bawat isa sa kanila kung gaano kahirap ang mga hamon. Sa 3 energy space, ginugol nila ang lahat ng kanilang lakas upang punan ang 2 energy vortex. Sa landas ng kapalaran, sila ay nalulula sa mga batas ng kalikasan na bawat hakbang ay mahirap gawin. Ang ibig na makakuha ng isa pang punto ay nangangahulugan ng paglalagay ng kanilang buhay sa panganib. Ang hamon sa Black Path ay mas mapanganib kaysa sa Path of Fate. Hindi bababasa, pinahintulutan silang ihinto ang landas ng kapalaran anumang oras. Iba ang Black Path. Sa sandaling gumawa sila ng pagpili, kakailanganin nilang kumpletuhin ang hamon. Mayroon silang pagpipilian sa pagitan ng manalo at makarating sa White Abyss o mamatay at maging isang bangkay na ibabalik sa Black Abyss. Para sa kapakanan ng mga hamon na iyon, marami ang nawala ng buhay. Ang bawat hamon ay may pinakamataas na 9 na puntos na makukuha. Nangangahulugan iyon na nakuha ng taong iyon ang bawat puntong dapat makuha. Ito ay hindi tunay na pakiramdam sa sinuman sa mga kalahok doon sa lahat. Tiyak na dapat akong mangarap. Ito ay masyadong walang katotohanan. Pag-usapan natin kung paano ang pangalawa at pangatlong mga hamon ay nagbanta sa ating buhay. Ang hamon lamang sa 3 puwang ng enerhiya maaaring punan ang lahat ng 9 na vortex ng enerhiya. Kahit na ang mga warriors at the peak ay hinding-hindi magagawa. Duda ako na baliw ka. Ang mga nasa itaas na average na mandirigma ay nagawang punan ang 9 na mga vortex ng enerhiya. Dapat mga warrior sa rurok ba kayang punan ang lahat ng 9 sa kanila? Kung tutuusin, may iba't ibang antas din ang mga warrior sa rurok. Yung mga warrior sa peak na pinakamataas ang ranking ay tiyak na magagawa ito. Kabanata 4077. Sa halip, pakiramdam ko ang pagkuha ng buong punto sa 2 susunod na hamon ay ganap na imposible. Hindi ko malilimutan kung gaano karahas at galit ang mga batas ng kalikasan sa landas ng kapalaran. Sa kabutihang palad, hindi ako isang walang ingat na tao. Kung hindi, nawala na ako ng buhay sa landas ng kapalaran. Noong panahong iyon, may nakita akong hindi alam ang kanilang lugar at nagpasya na maging matigas ang ulo at umaban kahit na hindi na nila kaya. Sa huli, sila ay labis na nasaktan ng mga batas ng kalikasan, at halos mawala ng buhay. Pagkatapos niyang sabihin iyon, huminto muna siya bago nagpatuloy sa mas seryosong tono, mas mataas pa ang tsansang mamatay sa Black Path. Malinaw na mataas ang ranggo ni Dante na above average na mandirigma. Sa husay niya, napipili pa rin niya ang ika-5 kahirapan. Noong panahong iyon, naisip ko na ang mga mandirigma sa tuktok na mas malakas kaysa sa ika-6 ay makakapili ng ika-6. Yung mga mas malakas pa ay makakapili ng ika-8 kahirapan. Akala ko kahit na ang pinakamalakas na mandirigma sa tuktok ay hindi makakalagpas sa ika-9 na kahirapan. Noong panahong iyon, naramdaman ko pa na ang ika-9 na antas ng kahirapan ay hindi isang bagay na maaaring subukan ng mga mandirigma sa ating edad. Ang taong iyon ay lohikal sa kanyang pagsusuri. Ang lahat ng mga mandirigma na pumasok sa Whirling World ay mas bata sa 60 taong gulang. Gaano man sila katalino o sanay, walang paraan na maaaring maging masyadong mabaliw ang sinuman sa mga paghihigpit sa edad. Kaya naman, naramdaman ng taong iyon na walang makakalampas sa ika-9 na antas ng kahirapan. Habang nagsasalita ang taong iyon tungkol dito, hindi niya hininaan ang kanyang boses. Medyo malakas at malinaw ang narinig ng mga tao. Maging si Jack ay hindi naiwasang magtaas ng kilay matapos makinig sa pagsusuri ng taong iyon. Sa totoo lang, tama ang taong iyon. Maliban kay Jack, napakababa ng pagkakataon ng sino man na makapasa sa ika-9 na antas ng kahirapan.
Kahit na siya ay hindi nagkaroon ng madaling pagkakataon na hamanin ang ika-9 na antas ng kahirapan. Para sa kanya, ang pinakamahirap na hamon ay hindi ang Black Path, kundi ang Path of Fate. Pagkaraan ng 122 metro, kahit si Jack ay nadama na siya ay nasa kanyang mga limitasyon. Muntik na siyang mabaygo sa hamon. Sa oras na iyon, mahigpit ang kanyang mga ngipin at handa ng sumuko. Kinailangan niya ang kanyang huling hiwa ng lakas upang makarating sa finish line na nakakuha ng 9 na puntos. Maliban sa kanya, walang ibang paraan upang maabot ang dulo. Si Jack ay lubos na nakatitiyak na iyon, kaya ang taong iyon ay lubos na lohikal sa kanyang mga iniisip. Sino ka? Paus na paus ang boses ni Dante ng mga sandaling iyon. Namula ng husto ang kanyang mga mata, at para siyang nasa bingit ng pagbagsak ng pag-iisip. Kanina pa niya iniisip kung nanaginip ba siya. Gayunpaman, ang lahat sa paligid niya ay masyadong makatotohanan, kaya mabilis niyang itinanggi ang ideya na siya ay nasa isang panaginip. Gayunpaman, mayroon ba talagang isang tao na nakakuha ng buong puntos sa lahat ng 3 hamon? Pakiramdam niya ay tila hindi ito posible. Tumanggi siyang maniwala na talagang may nagawang gawin iyon. Personal niyang naranasan ang lahat ng 3 hamon, at bawat hamon ay nag-iwan ng malalim na impresyon sa kanya. Kahit na ang pagkuha ng buong puntos sa isang hamon ay hindi makapaniwala sa kanya, lalo pa silang 3. Napalunok si Dante, hindi alam ang sasabihin sa sandaling iyon. Napatingin siya sa taong nasa harapan niya, at tila hindi pamilyar sa kanya ang taong iyon. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng lahat ng 27 puntos ay nangangahulugan na ang taong iyon ay ganap na nasa tuktok ng ranggo para sa lahat ng mga mandirigma. Kilala na ni Dante ang lahat mula sa mga ranggo na iyon, at ang mga taong iyon ay pumasok sa Radiant Hall ng maaga. Walang paraan na narito pa rin sila. Kaya, saan nagmula ang isa pang mandirigma sa tuktok? Habang naglalaro ang mga isiping iyon sa isipan ni Dante, bigla niyang pinalaki ang kanyang kilay. Sabi niya sa namamaos na boses, pwede bang ikaw si Jack? Kabanata 4078. Jack ay isang pangalan na patuloy na lumitaw sa kamakailang mga panahon. Sa bawat oras na lumitaw ang kanyang pangalan, magdudulot ito ng maraming alon. Maging si Triton, na isang mandirigma sa tuktok din, ay namatay kay Jack. Ito ay malinaw na si Jack ay maaaring maging ranggo sa nangungunang 3 sa mga mandirigma sa tuktok. Pagkatapos ng tanong ni Dante ay mas tumahimik ang paligid nila. Halos lahat ay tumingin kay Jack na may matanong na tingin. Hindi pinansin ni Jack ang tanong ni Dante habang sinasabi nito sa mahinahong tono, ano sa tingin mo ang magagawa ko sa iyo? Sa sandaling itanong iyon ni Jack, hindi na nakaimik si Dante. Naalala pa ng lahat kung paano nakausap ni Dante si Jack. Sa oras na iyon, mukhang mayabang si Dante at tinanong ang kabilang partido kung ano ang magagawa ni Jack sa kanya kahit na nagawang kumbansihin ni Jack ang lahat. Sinabi niya na hindi kailanman magiging kaparehan niya si Jack. Ang mga salitang iyon ay tila mas walang katotohanan sa puntong ito. Kahit gaano pa kalakas si Dante, above average warrior pa rin siya. Si Jack ay isang taong mataas ang ranggo sa mga mandirigma sa tuktok. Ang pagpatay kay Dante ay kasing dali ng pagpatay ng langgam kay Jack. Nanginig ang mga labi ni Dante, I didn't. I wasn't. Nagmamadaling tinanggihan ito ni Dante. Ito ay isang ganap na naiibang sitwasyon. Bago ito ay naglakas loob na siyang magtaas ng boses dahil sigurado siyang walang laban sa kanya ang kanyang pinupuntirya. Nagsalita lang siya ng mayabang dahil inaakala niyang mas mababa sa kanya ang target niya in terms of skill and background. Hindi siya nang ahas na masaktan ng isang mandirigma sa tuktok. Ito ay halos pagpapakamatay na gawin iyon. Ang pagpatay sa kanya ni Jack ay kasing dali ng pagnanais niyang pumatay ng isang regular na mandirigma. No-brainer iyon. Kahit na siya ay nagmula sa isang kahangahangang background, siya ay walang halaga kumpara kay Triton, na pinatay na ni Jack. Kung ganoon na lamang ang pagpatay ni Jack kay Triton, paano pa kaya siya magiging mas mabuti? Napaawang ang labi ni Dante habang pilit na ngumiti. Nagmamadaling ibinaba niya ang ulo niya, Sir Jack. Patawarin niyo na lang po ako sa pagiging torpe at ignorante ko. Huwag niyo pong pansinin ang sinabi ko kanina. Ang kanyang saloobin ay ganap na nagbago. Para bang hindi siya ang mayabang na tao mula kanina. Baka sa mga mukha ng mga regular na mandirigma na ininsulto niya ang mga mukha nang makita nila kung paano siya kumikilos. Gayunpaman, kailangan nilang aminin na ang pagpapababa ng kanilang sarili sa sandaling iyon ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Masyadong malakas si Jack. Ang isang taong tulad ng pagkakaroon ng kanilang mga tingin sa kanya ay nangangahulugan na ang mga bagay ay hindi magiging maganda para sa kanya sa hinaharap. Mas mabuting magpakumbaba. Ang mga malalakas ay karaniwang walang gagawin sa mga hindi humahamon sa kanila. Napakunot ng noo si Jack dahil sa biglang pagbabago ng ugali ni Dante. Kung wala sila sa isang restricted area, hindi niya madaling binitawan si Dante kahit ano pa ang sabihin ng kabilang partido.
Kung tutuusin, ang daming nasabi ni Dante kanina at pinagbantaan din niya si Lorraine. Gayunpaman, nasa restricted area sila, kaya wala siyang magawa kundi makipag-usap. Dahil masyado nang nagpakababa si Dante, walang magandang maidudulot sa kanya ang patuloy na pagpapahiya kay Dante. Nang marinig ang sinabi ni Dante, napakunot ang noo ni Lorraine habang nakatingin kay Dante ng may galit. Maglulunsad pa lang siya ng ilang insulto nang magsimulang mag-distort ang espasyo sa paligid niya. Ang mga sinag ng liwanag ay biglang bumalot sa lahat. Kumpleto na ang palitan ng token, at ipapadala na sana sila sa ibang lugar. Kumunat ang noo ni Lorraine, sinasabi sa sarili na maswerte talaga si Dante. Isang bagay na ayaw ng pakialaman ni Jack si Dante, ngunit ayaw ni Lorraine na paalisin ng madali si Dante pagkatapos ng lahat ng sinabi ni Dante kanina lang. Ito ay tulad ng isang awa. Nang malapit na siyang paalisin, may manipis na pulang ilaw na pumulupot sa kanyang palso. Pagkatapos nito, nagsimula ang transportasyon. Sila ay nasa isang ganap na walang laman na espasyo. Maliban sa 7 magkakaibang kulay na mga bato, ang espasyo ay ganap na nasira. Ang bakanting espasyo ay medyo espesyal dahil ito ay baluktot at solid sa parehong oras. Kahit na baluktot ang espasyo, naramdaman pa rin ng mga kalahok ang matibay na lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Hindi sila nasaktan ng baluktot na espasyo at hindi rin nahulog sa anumang spatial crack. Kabanata 4079. Nang dumating sina Jack at Lorraine sa lugar, ang bakanting espasyo ay napuno ng ilang dosenang tao. Ang ilang dosenang mga tao ay tila katamtaman sa kasanayan at mas masahol pa kay Lorraine. Nagtipon sila sa harap ng 7 pintong bato. Ang iba sa kanila ay nagkukwentuhan habang ang iba naman ay nagpapahinga. Mukhang hindi sila partikular na na-stress. Ang 7 pinto ay ang 7 magkakaibang lugar ng pagsasanay. Ang mga pinto ay may kulay sa parehong mga kulay ng 7 mga token. Ang pulang pinto ay nasa pinakakanlurang dulo, habang ang orange na pinto ay nasa tabi nito. Nagpatuloy ito ng naaayon hanggang sa kulay ube na pinto. Ilang araw na ba mula nang pumasok ang kapwa mo disipulo? Sabi ng isang matangkad na lalaki sa isang mas maikli. Sumimangot ang mas maikli at nag-isip bago itinaas ang 3 daliri, mga 3 araw na. Tumaas ang isang kilay ng mas matangkad na lalaki at may kislap na panghahamak sa kanyang mga mata, na maali ka ba sa pagbilang ng mga araw? Naaalala ko pa ang iyong kapwa alagad na pumasok sa ika-7 training ground. Karaniwan, ang 2 araw ay higit pa o mas mababa para sa mga pumapasok sa lugar. Hindi ko pa naririnig ang tungkol sa sinumang namamahala upang manatili sa loob ng 3 araw doon. Ito ay sinalita ng may panunuya, na malinaw na naririnig ng pandak na lalaki. He scoffed. What do you know? There are always exceptions. Kahit nakuha niya ang purple token, nakuha niya ang 4 na puntos. Malapit na siyang makakuha ng 5 puntos. Matapat, sa palagay ko ay may kakayahan siyang makakuha ng 5 puntos. Ito ay pag-aalangan lamang at hindi kinuha ang panganib sa huli. Kaya naman pumasok siya sa 7th training ground. Siya na talaga ang pinakamalakas na tao sa 7th training ground. Natural lang na manatili siya sa loob ng mas matagal kaysa sa karamihan. Buong oras akong naghihintay dito at nagbibilang ng mga araw na mali. Ngumisi ang mas matangkad na lalaki, halatang hindi naniniwala sa mas pandak na lalaki. Pakiramdam niya ay nagsisinungaling ang mas maikling lalaki para gumanda ang sarili. Ang mas matangkad na lalaki ay nagsabi ng disdain, kung magyayabang ka, dapat ay pinaganda mo na lang. Sabihin mo lang sa lahat na nakuha ng kapwa mo disipulo ang pulang token at pumasok sa pinakamagandang training ground. Halatang galit ang mas maikling lalaki. Sumimangot siya at malamig na sinabi, I'm not lying. You can choose not to believe me if you want. At saka, magpalaki ng utak bago mo subukang turuan ang iba kung paano magsinungaling. Pagkuha ng pulang token at pagpasok sa top training ground. May maniniwala ba? Habang sinasabi niya iyon, nakatayo si Jack sa harap ng pulang pinto. Lumingon siya para tumango kay Lorraine. Kasabay nito ang pagtayo ni Lorraine sa harap ng kulay lila na pinto. Ang walang salita na token ay maaaring matiyak na sina Jack at Lorraine ay hindi kailanman pinaghiwalay, ngunit hindi ito maaaring magpadala sa kanila sa parehong lugar ng pagsasanay. Kung talagang magagamit ito para gawin iyon, malinaw na ito ay pagdaraya. Pagtingin sa isang taong nakatayo sa harap ng pulang pinto, agad na napapikit ang lahat habang nanlalaki ang mga mata na nakatingin kay Jack. Nanlaki ang mata ng mas maikling lalaki. Kakasabi lang niya na walang makakapasok sa pinakamagandang training ground, at may nakatayo na sa harap ng pulang pinto. Ito ay karaniwang isang smack sa mukha para sa kanya. Gayunpaman, ito ay masyadong walang katotohanan, kaya tumanggi siyang paniwalaan ito. Sinabi ng mas maikling lalaki kay Jack, Hoy, mister. Are you standing at the wrong place?
Pagkatapos na sabihin iyon ng mas maikling lalaki, kinuha ni Jack ang pulang token mula sa mustard seed at inilagay ito sa isang butas sa pinto. May mga butas sa bawat pinto, at ang sinumang gustong pumasok ay kailangan lamang na ipasok ang kanilang mga token. Matapos ilagay ang pulang token sa butas, ang pulang pinto ay naglabas ng ilang bitek. Sa ilalim ng mga nanlalaking mata ng lahat, si Jack ay pumasok mismo sa pinto. Kabanata 4080. Lahat ay nakatingin sa likuran ni Jack, natulala. Natagpuan nila ang kanilang sarili na hindi makapag-react ng mahabang panahon. Halos kagat-kagat ang dila ng mas maikling lalaki, na naginip ba ako? Pumasok talaga siya sa top training ground. That's a place you need 27 points para makapasok. Habang nagsasalita siya, mas lalo siyang nakaramdam ng katangahan. Ang lahat ay sama-samang naisip na ang unang training ground sa pito ay isang dummy lamang. Doon lamang iyon upang maging isang lugar na pinagtutuunan ng mga mata ng lahat. Walang nag-akala na may makapasok sa pinakamagandang training ground. Iyon ay dahil ang pagpasok sa lugar na iyon ay nangangailangan ng isa upang makakuha ng buong puntos sa lahat ng tatlong mga hamon. Ito ay isang bagay na tila imposible sa kanilang mga mata. Gayunpaman, ngayon lang nila nasaksihan na may naglabas ng pulang token at binuksan ang pulang pinto, papasok sa tuktok na lugar ng pagsasanay. May gumawa talaga. Hooray! Ang sakit. Hindi ako nananaginip. May kinurot ang sarili. Ang sakit ay nagparamdam sa kanya na wala siyang nakikitang mga bagay. May nakapasok talaga sa unang training ground, ang lugar na akala niya ay walang makapapasok. Walang nagawa ang mga bulala sa likod niya para mapabagal si Jack. Isang dagindong ang nagmula sa kanyang likuran nang tuluyang sumara ang pinto. Noon lang napagmasdan ni Jack ang kanyang paligid. Nasa kakaibang mundo siya. Habang nakatingin siya sa langit, nakita niya ang mga kulay ng bahaghari sa lahat ng dako. Ang 7 kulay ay pinaghalo na parang 7 iba't ibang tina ang ibinuhos sa isang ganap na malinaw na lawa. Katulad ng outside world, napapaligiran siya ng distorted space. Ang pagbaluktot ay hindi siya nasaktan sa lahat. Kahit saan sa paligid niya ay may pakiramdam ng kawalan. Tanging isang lawa sa gitna na tila nagniningning ng pilak na liwanag ang tila totoo. Ang Silver Pond ay dapat ang pinakamahalagang bahagi ng unang training ground. Dahan daw ang naglakad si Jack papunta sa lawa at ipinadala ang kanyang sentido upang maramdaman ito. Nagulat siya nang mapansin na sa sandaling dumampi ang kanyang pandama sa lawa, natunaw ang mga ito at nagkahiwa-hiwalay. Parang patak ng tubig na naglalaho sa karagatan. Nakataas ang isang kilay ni Jack habang inabot niya ang isang daliri upang dahan daw ang hawakan ng lawa. Gayunpaman, sa sandaling dumampi ang kanyang balat sa lawa, naramdaman niyang parang tinutusok ng mga karayom ang kanyang daliri. Laking gulat niya nang mapansin na tila natunaw ang bahaging dumaikit ng balat sa lawa. Just like his senses, basta nahawakan niya ang pond, malulusaw siya. Nanginginig ang mga labi ni Jack nang magsimula siyang magduda sa kanyang naunang paghatol. Akala niya ang pond ang training ground, ngunit nagdadalawang isip siya sa sandaling iyon. Ang lugar ng pagsasanay ay isang lugar para sa mga mandirigma upang mapabuti ang kanilang pangunawa, at hindi nila layong saktan ang mga mandirigma. Lahat ng nakadikit sa lawa ay tila natunaw agad. Nagsimula pang ang mag-isip si Jack kung malulusaw ba ang buong katawan at kaluluwa niya kapag pumasok siya sa loob. Sa sandaling iyon, isang nakakabinging boses ang narinig sa hangin, kalahok, pumasok ka agad sa Chaos Water. Magkakaroon ka ng 9 na araw para sanayin. Kapag natapos na ang 9 na araw, aalis ka na sa Chaos Water. Nang marinig iyon, natigilan si Jack. Iniisip pa niya kung nagkamali siya ng pagkarinig. Kailangan niya talagang pumasok sa pond. Ang pangalang Chaos Water ay nagpatunog na ito ay maaaring maging isang mabungang lugar, ngunit lahat ng bagay na humipo sa tubig ay tila agad na natunaw. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.